Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media. Tila nagsama-sama nga itong si Tambaluslos at sinababa si Rendon Labrador na talagang binanatan nga si VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na naghahanap nga sila ng mga influencer at mga iba pa para sirain ng tuluyan ang imahe ni VP Sara Duterte at talagang gusto na nilang pabagsakin ito. Dito nga natin makikita na talagang desperado ng masyado itong si Tamba na ito dahil nga talagang natatakot sila kay VP Sara Duterte. Ngayon pa lamang ay maaga na ay sinisiraan na ito. Ngunit dito nga natin makikita mga kaibigan ang sumusuporta nga kay VP Sara Duterte at pinagtanggol nga si VP Sara Duterte kay Rindon at kay Tambaluslos na ito na kahit magsama-sama pa si Lisa Smugs at si Tamba at si Rendon na ito ay hindi magpapatinag si VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang naggalit na rin si Vice President Sara Duterte at buenaltahan nga itong si Rendon at itong si Tambaluslos. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na hindi nga na magpapatinag si VP Sara Duterte. Lahat ng kabaitan ay may hangganan kaya naman nagpakita ng bagsik si VP Sara Duterte at buenaltahan ang mga pulpolitiko na puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi naman ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Labrador, Coach Oli. Hindi ba Labrador? Oh, Labrador. Di akala ko bago kang attack dog ni Romualdez. Ako'y nagtatanong lang. Ha? Kung si Trillanes, attack dog ng Dilaw, ikaw ba ay attack dog ni Romualdez? Nagtatanong lang ha, Labrador. Ay, Labrador. Nakikita ko dito kanina. Kalaki-laki katawan, naglalakad. Ha? Ang daming bodyguard, pambihira ka. Buti hindi ka nakita ni Tyson. O, di ba hindi iniinsulto ni Tyson eh. Kung iniinsulto ni Tyson si Mayweather, di ba? Sabi niya, kung talagang ikaw ang GOAT ng boxing, ikaw ang pinakamagaling na boksingero, kaya mo maglakad ng walang bodyguard. Itong daming bodyguard, kalaki-laki ng katawan, kala mo naman. Hindi. Kasi siyempre, ikaw na. Ikaw na ang boses ng bayan, daming ano, siyempre, di ba? O, ayan. Pagbigyan na natin, pagbigyan. No, pero bago tayo tumuloy, ay, sasakit lalamunan ko sa'yo. Gemma Pasyente, maraming salamat. Member na siya for 10 months. So yan, tularan ng magandang halimbawa. At eto na, the original, the oldies, Regina Constantino, 28 months. Grabe naman, 28 months na, niloko mo pang oldies. Hindi oldies na matanda. Matanda na sa channel ni Coach Oli. Kita mo, halata naman 28 months na O di, isa yan sa pinakamatanda sa channel ni Coach Oli. Matandang member, hindi matanda. Bata pa yan si Regina. O matanda. Maraming salamat Regina ha, sa napakatanda mong member. Ay, napakatagal, yon, mas accurate. Mali yung gamit ng word. Napakatagal ng member. 28 months. O, ito si Cherry Tosaki. Medyo matanda na pero bata-bata pang member. 12 months. Maraming salamat po, Cherry Tosaki. O tuloy na tayo na makapag-comedy tayo. Pakinggan ang boses ng bayan. Po ay nasaktan sa aking nakita. O ano nakita mo? Grabe. Kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Sino maninira kay Romualdez? Gusto mo hapon. Anong pakialam nila sa confidential funds? Anong pakialam nila kay Ka Eric? At anong pakialam sa bilyon na travel expenses? Question mark. Anong pakialam ng hapon dyan? E di syempre, kapwa ito si Rendo, no? Pag ikaw pumunta ng political, political arena, political vlogger,
Aral ka. Brad, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kalahati ng araw mo sa aral. Hindi ka pwedeng script. Maniwala ka sa akin, magmumukha kang tanga. Hindi, payo lang yun. Kasi pag binanatan mo yan, alam ko yan eh. Pag ikaw ay talagang hindi nag-aral dyan at basta ka lang aasa sa script, same lang aabutin mo dyan. Maniwala ka. O, pasok. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging Yun, ang galing. Ayaw niyang manormalize. O, kita mo na. Wala sa script yan, sigurado ko. Kasi kung nasa script yan, bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. I'm sure hindi bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. Normal. Ayaw mong manormalize ang alin yung ganong ugali. Pambira. Ay, nako. Pero ako walang kahilig-hilig sa mga artista, etc., etc. Pero pagka ganito ang mga artista, mga komedyante, type ko to. Cristina Cervantes, maraming salamat po sa stars. Yan, thank you. At Marilu Kabayoshi, Miray Digawan niya Manaka. Marami na po. Cristina Cervantes, maraming po salamat po sa stars. Tuloy tayo. palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung Ikaw nga ang bastos sa mga kapwa mo Pilipino, mga artista, walang ginagawa sa iyo eh. Ngayon, hindi, ako may nagtatanong lang rin doon, mahina na ba benta ron? Yung pa-epal mo sa mga artista, mahina na, pasok ang political. Ha? Magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang, magkano ba? Magkano ba ang tingin mong kikitain mo sa political na hindi mo kayang kitain doon sa ano mo, yung pa-epal effect mo sa mga artista-artista, etc. Nagtatanong, wala ako sinasabing nabibigyan ka. Sige, tuloy. tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na Maghihiling sa DepEd. Ang galing na, uy! Kumunik. BP Sara, support BP Sara. Di umano ang supporter ni BP Sara ang nangbastos, di umano kay Romualdez. I-connect dapat sa DepEd. Dahil ang sekretary ng DepEd ay si BP Sara. Palakpakan naman po natin. Ang galing na. Ulitin natin. Hindi ako papasok muna para marinig yung mabuti pa. para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala ang ugali ng mga Pilipino. Ayun. So ibalik daw sa DepEd na secretary si BP Sara, ibalik ang GMRC dahil palala ugali ng mga Pilipino. Pambihira, ang tanda na nung yung sinasabi nyo nagbastos kay speaker. Anong koneksyon nung GMRC ng DepEd sa di umano nagbastos kay BP Sara? Na nasa Japan na ngayon na OFW, pababalikin mo sa Pilipinas para mag-aral? Ha? So, parang ang datingan dito, on the side, hindi man niya dinediretso, pero may pitik kay Sara. Brad, mali ang script mo. Mali ang narrative mo, Brad. Ito sinasabi ko eh. Pag kayo papasok ng political vlogger, aral. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng nakaasa sa script. Ulitin ko, magmumukha kang engot. Tingnan mo, ito, real talk lang po tayo. Real talk. Yung mga kasamahan ko dating nakipagsawsawan sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, wala nang balita about eleksyon. Anong ginawa? Lumipat na sa pag-artista. Ayaw na sa political. Bakit? Susunog ang utak eh. Walang maiiba sa political, Brad. Yung dating ang political, nasa artista na ngayon, ang topic Tito Vic and Joey na.
Ikaw nandodoon ka na, yun na yung kinakana mo, pumunta ka pa sa political. Magkano, Brad? Magkano? Hindi, tingin mo magkano kikitain mo rito sa views? May kita naman. Totoo na, hindi ko naman pinagkakaila, may kita sa views eh. Kaya ang tanong ko sa'yo, magkano? Magkano tingin mo kikitain mo sa views? Ah, oh, again, marami na sumakabilang buhay, ay hindi, sumakabilang content na yung mga kasamahan nating political, hindi kaya ang politika. Ikaw naman pabalik, Brad, mag-aaral ka rito. Tatamaan ka ng lintik di. Oy, naku, si Merly official, may binanata. Ako sa iyo, ha? Rendon, may tanong ako sa iyo. Sinong tingin mong Itbulaga dapat? Yung GMA7 o yung TV5? Ngayon, pag nasagot mo na kung sino ang dapat na may-ari ng Itbulaga at sino may karapatang gumamit, yun ang i-vlog mo. Doon nagpunta yung mga kasamahan namin. Huwag ka nang pumunta rito, pambira ka. Oh. Sabi ni Anharot, nabaon na yung iba sa TVJ at Fake Bulaga. Anharot, at sa mga kababayan ko, yung mga TVJ at Itbulaga or Itman yan na vlogger, pagdating ng eleksyon, balik yun dito. Sa politika. Kasi eleksyon eh. Pagkatapos ng eleksyon, balik na naman yun sa artista. Tatagaan nyo sa bato. Ikaw, hanggang kailan ka sa politika? Pag wala ka nang natatanggap, aalis ka ulit. Iba na naman ang pupuntahan mo. Hindi, kasi ito ang daming pinuntahan eh. Hindi ko sinasabing may nagbibigay sa kanya. Ha? Kayo na maghusga nun. Ako, ayoko naghuhusga sa tao. Pero meron naman kasing kita. So pagka wala kang kinita rito, balik ka na naman dyan, bira ka na naman sa artista. Ito madalas kong sabihin, ha? Sa mga kababaihan. Ito, sinasabi ko to madalas sa mga ex ko, doon sa mga singers kong mga babae. Kasi ito problema nila. Ano? Please, make up your mind. Hindi ka pwedeng pagganon-ganon. Ano ba talaga? Para kang babae. Make up your mind. Naku. Si Marley, galit na galit. Kilala ko yan, Coach Oli. Oh, hindi, maraming babalik. Oy, baka pagbintangan nyo na naman, ha? Hindi si Mark yung sinasabihan ko. Sa totoo si Mark, matalas yun sa politika. Pinapakinggan ko yung vlog niya. Na ano lang na meron sigurong napikon sa kanya kasi umiba ng sinusuportahan. Pero pag tiningnan mo naman yung kanyang pag-a-analyze, malalim. Lamang siya doon sa mga TVJ. TVJ vlogger. Lamang siya doon. Oh. Sige, tahol. Tuloy. Tahol. Pambihira. Tuloy. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat. Kasi hindi po pwede natin. Kasi Mr. Viral ka lang eh. Ang alam mo lang pa-viral. Ha? Iba po yan. Kung ako sa iyo, gayahin mo na rin yung iba na may script. Oo, yung maarte kunwari. Wala. Viral. May mga viral vloggers. I will give it to you guys. Salute ako dyan kasi may kanya-kanya po. Yung political vlogger pwede maging viral vloggers. Pero hindi lahat ng viral vloggers pwede maging political. Hindi lahat ha. Meron, pero Rendon. Na i-tolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sawa tayo sa siraan, sawa tayo sa fake news. Look who's talking. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Sara, sabihan mo yung nanusok ng stick gagawing lechon si Romualdez sa Japan. Kasi yun ang pinupunta nitong taon to eh. Sabihan nyo, sabihan nyo yung mga supporters nyo. Brad, hindi kaya dapat ang sabihan mo, tanong lang ito ha, hindi kaya sabihan mo si Romualdez, sabihan niya
yung kamera. Kasi yung kamera, political pa rin yun. Political arena pa rin yun. Pasahod pa rin ng bayan. Si Sara, hindi niya naman pasahod yun. Mayayaman, mga taga-Japan yun eh. Ang bihira, oh. Talaga ito. Di ba, Chero Tosaki, mga taga-Japan mayayaman? O, tingnan mo, papakita yan si Chero Tosaki. Joke lang po, joke lang. Nagbibiro lang tayo. Nakakarried away ako dito kay, sige, tahol. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. Bilang bigla kang nagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez. Okay, palakpakan. Ano yung asal ng boss mo? Ay, ng speaker. Kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya. Naging composure. Composure, naging composure. Naging maginoo pa rin siya at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir, Ang ugali ng totoong leader ay dapat hawakan mo ang iyong nasasakupan gaya ng kamera na wag busalan ang media. Wala silang karapatan ipilit, i-reveal ang source. Sa totoo lang yan, baka hindi mo alam, le-lecturean kita. Kaya pinakawalan si Ka Eric. Dahil natakot sa mga sundalo. Dahil pumirma yung mga sundalo. Dahil mali yung ginagawa nila ng illegal detention. Hindi mo pwedeng awatin at pilitin na i-reveal yung source. Tanong, alam mo ba yung issue na yon? Kilala mo ba si Ka Eric? Ako hindi ko kilala personally, pero kilala mo ba itong mga political na ito? Alam mo ba nangyayari sa bansa? Alam mo ba yung in aid of legislation? Matanong lang kita. Kailangan makipag-meeting kang mabuti kung sino man yung boss mo, ha? Meeting kayo mabuti, test lecturean ka. Pero masusunog utak mo dyan, promise ko. Pag pinagsama-sama mo lahat yan in one day, kinagabihan, baka minumura mo na lang yung mga artista ulit. Balik ka na doon. Iba yan. Aralin mo, ha? Baka hindi mo lang alam. Baka hindi mo alam yung nangyayaring aid of legislation, yung ginawa nitong sila Tambuting et al. Patay ka dyan. Martin, Hindi yung grave threat, ha? Ibig sabihin nung patay ka dyan, yung magmumukha kang tanga. Sir Martin, House Speaker, maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Yun. Dahil sa pinakita ni Speaker, nakita niya na yung sinabi, mali po yung ginawa nyo kay Ka Eric. Syempre, sagot ni Tamba, syempre, nakuha niya yung respeto ron. Sinabihan na mali yung ginawa mo kay Ka Eric, tapos syempre, sagot. Napanood mo ba yung video, Brad? Naku. Alam mo, get ready. Dahil yung comedy na nangyayari sa politika ngayon, papasukin tayo ng mga viral vloggers. The clowns will come in. Eto na. Brace yourself. They will come in sa political. Sinimulahan. At pag maganda ang bigayan ni YouTube, pasok yung mga yan. Magtatagal. Kasi ito, saglit lang yan eh. Kung hindi tuloy-tuloy ang bigayan ni YouTube. Pero pag tuloy-tuloy ang bigayan at nakita ng mga viral vloggers, uy! Lucrative sila rin doon. Pasok! Tandaan niyo yung sinabi ko.
Magkakatotoo yan. Kaya ngayon, hindi lang si Tamba ang babantayan natin, tambay, bantayan din. I'm watching you. You. Uy, naku, viral vloggers. Uy, naku. Kunanam. Sir, sorry to ask ka, kasi you're mentioning ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa influence mo, kahit paano sa social media, at saka, syempre sabihin nila, bakit ka sumasawsaw dito? Ang tanong, bakit ka naging boses ng bayan at sabihin bakit ka sumasaw-saw dito? Pakinggan ang sagot at tahol ni Rendon. Yun kasi ang aking advocacy. Binigyan Advokasya na siya. O ano advokasya mo, Brad? niyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Oy, bagong buhay ka. Kamusta na nangyari doon sa pagsama-sama mo sa raid? Hindi epektibo, no? Ngayon, may advokasya ka na. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence. Yung 2024, gusto mong gamitin yung influence mo para saan? In preparation for 2025. Rendon, yung mga katulad mo, pustahan tayo, dadami ngayong 2024 kasi papasok ang 2025, huwag tayong maglokohan, dediretsahin kita. You and the likes of you, the likes of Rendon. Aw, aw! Ikaw, sama mo na si Trillanes. Nanay Morning Dew, uy, maraming salamat, paping na ping ko. Merry Christmas, Coach Oli, ingat anak. Thank you, Nanay Morning Dew, ha. Salamat, thank you po. Boses na ibinigay niyo sa akin para i-highlight Ikaw lang nagbigay sa sarili mo niyan. yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. Oh. Sino yun? Si Romualdez. Hindi, yun ang advokasya niya. Oh. Para punahin. Ano masabi niya? Pasalamatan. Oh. Yung mga politiko may ginagawa. Oh, tingnan natin. Oh. Pero ako, pupusta ako. Si Romualdez ang si Romualdez. Ang pupurihin mo. Coach, judgmental ka, may ebidensya ka dyan. Baka mamaya ipatawag ka. Sinimulan na niya eh. Yung dating video niya, may simula na. Ito ngayon, simula na. Pangalawa na to. Tingnan mo, Romualdez ng Romualdez to. Huwag tayo maglokohan, Brad. So, yung nalaman mo rin sa mo doon sa mga supporter ni sa Duterte, sa supporter ng Sa lahat po ng taga-suporta ng mga politiko, sana isantabi muna natin yung mga personal nating interest. Isa-isayin natin, ha. Yung mga supporter ng mga politiko, isang tabi natin ang ating personal interest. Tama hanggang dyan. Oh, supporter ni Marcos, supporter ni Sara, supporter ni PRRD, supporter ni Romualdez. Lahat tayo, isang tabi natin. Oh, hanggang dyan. Okay yun. Sige, isang tabi natin. Good yan, good. Thank you, Ruthie Sidor. Oh, gifted one Coach Oli News PH membership. Thank you, Ruthie Sidor. Nagregalo siya ng isang membership. Oh, in random yan kung sino man. Thank you, Ruthie Sidor. Sana magtulungan muna tayo. At ayoko pong makita na itong mga darating na taon, ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may mag-comment ulit. Sabihin nung nila, di naman pumapasok yun eh. Indirectly naman, di naman daw talaga sinasadya. Ito, doon na tayo sa video, yun ang balikan natin. Indirectly, hindi naman daw sinasadya, baka sabihin daw, ganon. No. Tamaan ng stick. Ang galing taga News 5 ba ito si, taga TV5 ba ito si Rendon? Kasi parating dyan ang labas niya sa TV5, notice nyo? We are observant. Ng budget at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan si Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang
pag-aaway nitong darating na eleksyon or Yun. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pag nakaharap ka sa script, hindi ko pinagbibintangan may script ha. O, anong ibig niyang sabihin? Yung mga ganitong pagbabastos, baka ito ang mag-uwi ng mga pag-aaway natin sa 2025 eleksyon, sa darating na eleksyon. Hindi po yan pagtutusok ng stick ang magiging dahilan kung mag-aaway man si Romualdez o si Sara o sino pa. Yan po ang nagiging resulta kasi meron ng away. Brad, you are not informed. You don't know what you are talking about. Kulang ang binigay niyong script. Ulitin natin ha. Oh. Ano talaga sinasadya na matamaan ng stick, ng flaglet, at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat at sinusuportahan si Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon or Nakita nyo? Nakita nyo ang gulo ng argumento niya? Hindi direktang pagbabastos yung ginawa kay Speaker or kay Tamba. O kayo na kung bahala kung anong gusto nyo itawag sa kanya. Pero, dahil ito'y maging panimula ng pag-aaway sa eleksyon. Lalim, no? Masibago. Ang lalim mo, Brad! Ang lalim mo. Alam mo, hindi ko po pinagbibintangan, ha? Pero kung may kumuha sa kanyang political character, Brad, kung sino man ang kumuha sa kanyang political, sisantihin mo na yung political advisor mo. Wrong move. This is a joke. He is a clown. Hindi ko po sinasabi, he is a clown pagdating sa political. Hindi siya makakatulong kung siya ang kinuha for PR purposes. Sa katunayan, dapat lumayo kayo sa kanya. Hindi siya karagdagan sa inyo. At isama mo na, sisantihin nyo yung political advisor mo. Kung kinuha nga ito. Hindi po wala tayong pinapatukuyan ha. Ito yung warning lang kung sino political. Ha? You will be the laughing stock of the Filipino people. Ulitin ko, ang payo ko, dumistansya kayo ng pinakamalayong kaya nyo dito kay Rendon. Yes, possibly sa ibang sitwasyon. He can help you. Malakas kasi yung Facebook niyan. Or ang kanyang social media. Per political, ayoko magsalita, baka naman matuto sa susunod, no? But as of now, he's a clown. Kabubo nang kukuha rito. Maraming salamat, Aurea Away. Hindi dapat sinalang muna. Kung talagang plano, sinalang muna sa, di ba? And then, bago pinaalagwa, ikikita mo argumento niya. Yung panunusok ang magsisimula ng away. Posibleng baka magsimula ng away. Lalim, Brad! darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na
mamumuno kung sakali ng Pilipinas. Sa pool. Yun, may tinamaan. Pwede naman pala, hindi pala clown. Sorry. As early as now, I apologize. Di dapat daw magkaisa. Magtulungan na lang tayo. At hayaan ang taong bayan na pumili ng kanila. Pasok, sakto. Kaya ako, I suggest, Rendon, itahol mo, isuggest mo na hayaan ang mga confidential funds or hayaan ang mga galaw ni Sara laban sa mga makakaliwa at rebelde. Kasi patapos na po ang CPP-NPA. Huwag na nating pabalikin. Eto na. Kumbagat sa magka-climax na po si Sara. Palubog na. Eto mga makakaliwa. Tinatapos na eh. Tapos sinarangan pa, pinulitika si Sara. Kaya tama yung sinasabi mo. Huwag na tayong magsiraan, magtulungan. Brad, tulungan nyo na lang si Sara. Pero ang pinakamagandang tulong mo, you just shut up your mouth and let Sara lead. Uy, parang political yun ah. Hayaan nyo si Sara lipunin ang mga rebelde. Lipunin ang mga komunista. Lipunin ang mga makakaliwa. Alam mo ba yun? Alam mo ba yung laban na yon? Na sinasabi ko eh. O, dapat tama, magtulungan tayo. Tulungan nyo si Sara sa laban. Kesa nagsisiraan. Tama. Doon ka tumama. At tulungan natin ibangon ang political media. Bilang boses ka ng bayan, ikaw nagsabi nun, hindi ako ah. Boses ka ng bayan, hindi ka boses ng politiko or tahol ng politiko. Bilang boses ka ng bayan, huwag busalan ang media. Dapat yan ang sinasuggest mo. Tama ba Rendon o tamang-tama? Mamili ka. Kasi boses ka ng bayan eh. Hindi ka naman boses ni Romualdez, boses ni Tambunting, boses ng kung sino-sinong politiko. Hindi ko po binagbibintangan niya mga yan. O boses ka ni Nograles. Example lang po yung mga binanggit kong politiko. So, iparating mo sa kanila, huwag awatin si Sara lipunin itong mga ito. Tama? Huwag busalan ang media. Tama? Di, ang tanong, alam mo ba yung pinag-uusapan natin? Ay baka nakalutang ka dyan, hindi mo alam yung pinag-uusapan natin. Sabihin mo, dagdagan yung script. Mamamali ka talaga. Pag sumunod ka sa script, kasi hindi ito parang artista, kung ano yung sasabihin nila, yun din sasabihin mo. Hindi ganun. Dito nga natin makikita mga kaibigan na wala na talagang silbi ang ating administrasyon ngayon dahil puro na lang paninira ang kanilang ginagampanan at hindi na nila ginagawa ang kanilang tungkulin sa bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil wala pa man din silang nagagawa ay puro na lang sila salita, puro na lang sila dakdak ng dakdak na wala naman katuturan. Mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.